Panira lang yan kung minsan sa mga goal mo sa buhay, lalong-lalo na ang bata-bata. Bata-bata ka pa. Like yung trabaho ko na yun sana para rin sa mga magulang ko kaso Yun. yung isip ko talaga, umuwi ako para lang kaya ako maayos yun. Hello po. Hello. Magandang umaga po. Yes, good morning. Naririnig ba ako, sir? Opo. Okay, very good. Kamusta po? Medyo okay na rin po. Okay, sige. May konting katanungan lang po muna ako sa inyo. Okay lang po ba? Opo, okay lang. Sige, ilang taon na po tayo? 22 po. 22 years old. Wala ka pang anak? Wala pa po. Married? Tayo pa rin po. So, binata talaga? Yes po. Sige, ano po yung trabaho natin, sir? Nag-aaral pa lang po. Nag-aaral? In what year na po? Third year college po. Third year college. Sige. So, ngayon, tuloy-tuloy naman yung pag-aaral mo. Nag-stop na po ako ngayon po. So, sa ngayon, hindi ka na nag-aaral? Hindi na po. Ano po yung pinagkakabalahan natin sa araw-araw? Wala na lang po. Sa bahay na lang po. Diyan lang muna sa bahay. Sige. Yes po. So, ngayon yung problema mo is a girlfriend. Yes po. Sige, same question po. Ilang taon na yung babae? Nasa 16 po. 16. Bata po kasi. Bata pa. Okay. Siyempre, hindi pa ito nakasal at saka wala ring anak. Yes po. Sige, gaano nakatagal yung relationship ninyo? 11 months pa lang po, pero kasi po, first time lang po eh. First time mo nagkaroon ng girlfriend? Yes po. Siya, ganun din? Yes po. Okay, sige, first time ninyong dalawa. So, 11 months, saan mo po siya nakilala? Sa simbahan po. Sa simbahan, nakipagkilala ka sa kanya? Yes po. So, Bali mga 4 months din po na yun, magkaibigan kami. Kalawang nga, magiging mais kami doon kasi simbahan doon nagkakilala po. So sa 11 months na ito, sir, nakapunta ka na sa bahay nila? Yes po, pero ang alam lang po na magulang magkaibigan lang po kami. So bakit hindi ka po niya pinapakilala dahil bata pa siya? Yes po. Sige, so ikaw sa side mo, sa family mo, napakilala mo na ba siya? Yes po, napakilala ko na po siya. So sa side mo okay naman? Yes po, okay naman po. Wala namang problema. Sige. Yung girl ba, sir, is nag-aaral pa? Yes po. Okay. In what year na rin? K-12 po. Alin po? 11. Grade 11? 11 na po. Okay, sige. So ngayon, direct to the point po tayo, sir, ha, kung ano po yung naging sanhi ng problema at saka kung ano talaga yung pinakapakay ninyo. Sige, go ahead po. Yes po. Bali, ano po? Ano po yung naging problema? Alis pa lang po. Pakilakas lang, sir, ha? Pinag-iwalay lang po kami ng magulang niya, pero sa ilang araw lang, 3 araw lang po na hindi kami nag-usap, lumayo na agad yung loob niya sa akin. Alin po? Bali po, nalaman po ng magulang niya na yun, mag-shoot up po kami. Tapos kinausap siya na Layuan ka? na layuan mo na ako. Pero sa mga 3 araw po kasi hindi siya nakasilpon. Tapos ang sabi niya sa akin, lumayo na rin loob niya sa akin. 3 araw na alin po? 3 araw po na hindi niya ako nakausap. 3 araw na hindi kanya kinausap. And then, bigla siyang lumitaw na nagpaalam. Yes po. Yung parang naging cold na lang po sa akin bigla. Naging cold na sa'yo bigla. Yes po. So after noon, ano po, yung hindi ko po alam maintindihan po kasi kung dahil lang ba sa magulang niya o may gusto ng iba. Kasi okay. po, hindi naman siya ganun palagi dati. So naguguluhan ka sa tingin mo is hindi about sa magulang niya? Yes po, ganun po. Kasi po hindi naman siya magiging ganun sa akin kung dahil sa magulang niya. Pwede naman po sabihin na hiwalay na pero nag-uusap pa rin po. Okay. Sige. So, pero sa loob ng 11 months ninyo, wala ka bang napagmatyaga na para may something na baka may ibang lalaki to or may iba siyang kachat, may iba siyang kung ano lang dyan, kung pinifleng? Wala naman po, kaya nga po naging seryoso rin ako sa kanya eh.
Hindi Wala. pong kahit may mag-add lang po sa kanya lalaki, naka-block agad. So ibig Yung sabihin, parang kami lang po dalawa nag-uusap. okay, so ibig sabihin biglaan lang. Yes po, kaya po hindi ko maintindihan na ganun. Sige, pakilakas ng sarado ng boses, medyo hindi ko maririnig. Yes po. Yung, hindi ko lang po kasi matanggap na ganun eh, kasi wala naman po akong ginagawa sa kanyang masama, tapos bigla naging ganun siya sa akin. Okay. So, yun po yung naging rason niya lang or dahilan na ayaw daw ng parents niya, kaya Yes, naghiwalay muna kayo. yes po. Sige. So, ngayon, ano po yung pinaplano mo? Hindi ko po alam kung anong gagawin ko po kasi may time na pinuntahan ko sila sa bahay nila, sa labas ng bahay nila, hindi naman ako nilabas. Yung tipong siya na ngayong nakipag-break sa akin, siya pa yung galit sa akin. Okay. Kasi kung titignan sir, no, about sa situation mo, is kapag yung babae kasi pag ayaw na talaga, is mahihirapan ka na dyan. So ngayon, once nasusuyuin mo is mas lalo lang itong maiirita pa sa'yo. Okay? So ngayon, yung pinakaplano mo ba is gusto mo sana siyang balikan talaga? Yes po, kasi po umaasa pa rin ba ako na baka yun magbalik. Okay, pero may nabasa ako kanina sa message mo is about basa dahil mahirap lang kayo or what? Yes po, ganun po. Bakit niyo po nasabi yun? Dahil po sa magulang niya rin po siguro. Okay, pero pagdating sa kanya, hindi naman ba siya about sa wala namang money involved or hindi naman siya hinanaing about sa mahirap lang kayo? Wala naman po. Parang green flag na po talaga siya sa akin, tapos ganun lang. Okay. Sige. May time na ano po kasi yung tipong mga 3 days po yata na hindi na siya nag-reply sa akin, delivered message lang. Tapos ako po sige pa rin po ka-chat sa kanya, yung tipong parang gusto ko na magbalik na siya, tapos yung tipong pinakamusta ko siya palagi, yung hinahabol-habol ko ba kasi siyempre gusto ko po eh. Okay, yes, syempre naman, sino ba namang magkaroon ng kagustuhan kapag inaayawan tayo ng tao. So, ganito po sir ha, willing naman kayo makinig at saka kung ano yung kahantungan ng maipapayo ko sa inyo. Ma-access nyo naman siguro. Saka po kaya po ako naguluhan dun sa baka ibang gusto na kasi ang sabi raw, may kaibigan siya nagsabi na may gusto sa kanya dun na sa kabilang section, ganyan. Okay, okay. Tapos sinabi niya sa akin na hindi niya pa rin daw pinapayagan manligaw yun. May gusto naman manligaw sa kanya. So may nagkakagusto sa kanya. Yes po. Tapos may time na sinabi ko sa kanya na ang bilis mo naman makahanap. Tapos sabi niya hindi na siya naghanap kasi kusa daw dumating sa kanya. Kusa dumating? Oh. Yes po. Sige. So, pero ganito po sir ha, actually first time mo lang nagkaroon ng relationship. So, sa larangan kasi ng Yes po. pag-iibigan, actually, napakahirap. So, lalong-lalo na Yes sa mga kaidaran kagaya ka sa akin, sa mga kaidaran ko is marami na kaming experiences na kung titignan, is marami ka pang matatamasa when it comes to relationship. Marami ka pang haharapin, marami ka pang ma-experience. Tsaka marami ka pang marirealize. So sa edad mo na ito, 22 years old, and then siya is 16. Ako kasi sir, palagi kong pinapayo na kailangan magkaroon tayo ng acceptance, lalong-lalo na once na pumapasok tayo sa relationship. Na kapag pumapasok tayo sa relationship, is wala po itong kasiguraduhan kahit nga mag-asawa na kayo, kahit nga naikasal pa kayo. Okay? Yes po. Kasi once na may pinag-uusapan tayo na ibang tao or may ibang tao na na-involved, which is yung partner mo, is hindi na natin ito kontrolado sa lahat ng kinikilos niya or sa lahat man ng kagustuhan niya. Kasi Yes po. oo, kasi may sarili niyang pag-iisip at saka may sarili ring nararamdaman na hindi natin talaga nakokontrol. So, kahit sabihin pa natin, kagaya sa situation mo, na parang may something na or may someone na nagkakagusto sa kanya, and then maybe yun din ang naging dahilan kaya huminto siya sa'yo, and then baka yun ang nagustuhan niya. So, ang pinapayo ko dyan is kung sino po yung nagugustuhan ng partner na gusto mo or na minamahal mo, is wala tayong magagawa dyan. Kailangan natin silang bigyan ng freedom na sila po yung pumili. So kung hindi ka man napili, is kailangan natin magkaroon ng acceptance, like I said kanina, na kailangan natin tumanggap ng pagkakatalo. So kung hindi man ikaw yung pinili, mas okay na rin yon. So ang gawin mo is
i-let go mo na lang siya and then mag-move on ka. Kasi for sure sir, masasabi ko sa iyo ha, batang-bata ka pa, 22 years old. Marami ka pang babae na pwedeng makikilala. Yes po. Yes, na masigit pa sa kanya. Ito ha, kahit ako ha, bilang lalaki na rin, marami na akong karanasan about dyan na kung minsan isip ko na akala ko siya na talaga. Akala ko hindi na ako mabubuhay kapag mawala siya. Akala ko talaga swerte na ako dahil sa kanya na bigla na lang akong minalas dahil inayawan ako. Na buong akala ko is katapusan na ng buhay ko. Okay, pero sa pagdating ng panahon na kinaya ko, hinayaan ko na lang, go with the flow ko sa agos ng buhay. So, yun, nalagpasan ko na which is, sa kung ano yung estado ng buhay ko sa ngayon is napagtawanan ko na lang kung ano yung mga past ko. Napagtawanan ko yung sarili ko na buong akala ko dati is katapusan ko na. Yung pala is hindi. Yung pala is mas may higit pa pala akong makikilala compare sa mga babae na yun. Yes po. Oh, sa dati is yes, nasasaktan ako, na parang mamamatay na talaga ako. Kagaya ngayon sa mga nararamdaman mo. Na buong akala mo talaga is parang mamamatay ka na rin, hindi mo na kaya. Actually, isipan mo lang naman yan na naglalaro talaga sa sarili mo. Na buong akala mo is hindi mo na makakaya. Pero in reality, yung katotohanan dyan is makakaya at makakaya mo yan. So ngayon, kung hindi man ikaw yung pinili, kailangan mo talaga itong tanggapin. Kaysa ipipilit mo yung sarili mo sa tao na hindi ka naman nagusto. Ito sir kahit sabihin man natin na yung rason dyan is dahil sa magulang niya, or yung rason man dyan is may iba siyang nagugustuhan, or yung rason man dyan is hindi talaga ikaw yung gusto niya, is same thing lang din ito na kailangan nating tanggapin. Na huwag nating pilitin yung tao na ayaw naman talaga sa'yo. Yes po. Kasi minsan sa kalagitnaan ng relationship is may mga nare-realize tayo na yes, sa umpisa, kaya nasabi natin minsan sa umpisa lang masaya, sa umpisa lang okay. So sa kalagitnaan is dyan na nagsisimula yung kalbaryo na minsan is bigla na lang tayong naiiwan or nag-ghost. Kasi dito na pumapasok yung mga realization na buong akala natin is siya na talaga. Pero minsan sa kalagitnaan is may mga nare-realize tayo Same thing na rin sa mga partner natin na nare-realize nila na hindi pala ito yung tao na gusto ko, hindi pala siya yung kagustuhan ko. So dati naisabi ko sa kanya na gustong gusto ko siya, pero eventually na-realize ko na para hindi pala. So iba pala yung gusto ko, mas may hinahanap pa ako, or mas may uunahin pa ako. So may mga ganon. Hindi lang sa kaidaran ninyo, kundi kagaya na rin kahit sa mga kaidaran namin is once na pumapasok kami sa relationship is still meron pa rin mga realization. Na Kala ko po. alin pa? Ang tanong ba, yung nanginayang din ba ako sa mga pinagsamahan namin tapos lahat ng Actually, yung first time. yes. Yun. Pero sir, lahat naman dumadaan sa first time. And then sa sinabi mo nga nangihinayangan ka, actually lahat din naman na realization na nawawasak is may paghihinayang talaga. So sa'yo nga is 11 months Ako meron akong nakausap na 26 years na silang nagsama, may anak na at saka kasal pa. Pero kinakaya pa rin ng babae na gusto niya pa rin kalasan yung partner niya dahil manloloko, dahil iniwan siya, dahil hindi siya yung pinili. So, sinakripisyo niya na lang yun na iwanan yung lalaki na yon kaysa siya yung magsasacrifice din sa sarili niya na siya itong mahihirapan at mahihirapan. Posible na ma-stress pa siya, magkasakit, diba? So, aanhin natin yung gaano katagal na relationship kung bibigyan ka lang naman ng pasakit sa bandang huli. Yes. So sa'yo 11 months, mas okay, magpasalamat ka, 11 months lang natapos na. So what if pa kaya umabot, ngayon nga lang nahihirapan ka na kumalas. What if kung papaabuti mo pa ng 2 years and then mapupunta lang sa wala? Diba? So malaki yung oras na sinayang mo at saka mas lalo kang manghihinayang. Kaya nga po. Yes. Kuya, sa tingin mo po, para sa kanya mabilis niya rin kalimutan yun? Yung lahat ng pinagsamahan. Kung minahal ka talaga niya sir actually sa pag-love, sa totoong pagmamahal is hindi naman tayo ganun basta-basta kadali na makakalimot. Kahit nga sa magkakaibigan lang. Yes po. Kasi po may time rin na yung siya ba palaging umiyak sa akin na baka iwan ko siya ganun. Yes, dati ako masasabi ko rin na posible minahal ka niya sa murang edad niya na 16. So mga marurupok pa yan na minsan ang buong akala nila is yung pakiramdam nila is totoo.
So masasabi rin natin na posible minahal ka niya, pero yun nga, eventually may mga na-realize siya or may realization na dahil na rin siguro sa pagsusulsol ng magulang niya or ng mga Yes kaibigan po, niya. dahil din po sa mas ano daw, yung agwat ng edad namin. Sa edad sir, hindi naman natin masasabi sa agwat. Kung minsan is pero kung titignan kasi is masyado pa siyang bata, 16. Kaya nga po eh. Aha. Kahit kayo 22, sa edad na 22 dati ako nagmamadali rin eh na magka-jowa. Pero Yes po, sabi, minsan nasa-sacrifice din natin na tayong mga lalaki na kung uunahin natin yung relationship, mas nasasakripisyo natin yung trabaho natin or yung goal natin sa buhay. yes po. Kapalit po yun. So kung unahin mo yung relationship, yung goal mo sa buhay is posible na mahihinto o hindi mo makakamit. Pero kung sa ngayon pa lang, sa edad mo sir na 22, if I were you wag mong madaliin yung relationship. Yes po, may time din po kasi na yung nasa Manila na po yun ako, tapos yun na po nagkaganon, sakto palis ako doon. Yung time na nagtrabaho na po sana ako doon, kaso bumalik na lang ako dito sa amin para lang kala ko maayos pa namin. Yes, that's a para mas relationship. lumala lang. So, Yes po, sinacrifice ko po yun. yes. So again, ang mapapayo ko po sir ganito. Huwag mo na lang madaliin yung relationship. Actually, leksyon din naman ito sa'yo na mas mainam po talaga is unahin mo yung sarili mong goal sa buhay. Magpayaman ka, maghanap ka ng trabaho. Kasi sabihin man natin hindi ka yayaman, pero kung may sarili kang trabaho na marangal, na may ipagmamalaki ka, is kahit sinong babae siguro yung pipiliin mo talagang sasama at sasama sa'yo. Yes po. Yes, kung may ipagmamalaki ka na or kung maganda na yung status ng buhay mo. Yes po. So sa edad mo ngayon, wala ka pang may pagmamalaki, na kahit sabihin pa natin na magkatuluyan kayo, marami pang posible na mangyayari na hindi talaga kayo magkakatuluyan or marami pang problema na darating. Yes po. Yes. So kailangan po natin... May time din po kasi ako naisip na siyempre nakaya ako ng seryoso sa kanya, kala ko siya na talaga kasi nga hindi rin naman ako kagwapunin, baka kaya ako lang na rin makagusto. Hindi naman natin masasabing ganun, pero sa akin kasi sir, masyado pa siyang bata, 16 years old. Marami pa itong may experience or matatamasa or marami pa itong gustong ma-explore. Yes po. Na hindi lang ito magfo-focus sa relationship kahit sabihin pa natin magkatuluyan kayo. Mag-explore at saka mag-explore pa ito na magbibigay rin sa'yo ng pasakit na posible hindi ka mapapriority neto. Okay? Masaktan pa rin po siguro ako kasi yun, may time na magkikita pa rin kami sa simbahan eh. Mas mainam siguro sir, hanggat maaari umiwas ka, or kung alam mo kung anong oras siya nagsisimba is umiwas ka rin doon. So magsimba ka ng ibang oras. Yes po. Umiwas ka, tulungan mo yung sarili mo na makapag-move on. Wag mong i-baby yung sarili mo na pasundan mo ng pasundan, na gusto mo siyang makita, ganito. Kasi kung gusto mong mag-move on na talaga para mas mabawasan ng tinik yung nararamdaman mo sa ngayon is tulungan mo yung sarili mo. Umiwas ka sa kung saan yung bagay na maalala mo siya or makikita mo siya. Sa mga picture po, paano po yun? Alin Pag po? meron pa ako sa kanya dito. Mga picture namin, ganun. Tanggalin mo sir sa ngayon actually. Ako naniniwala ako na kung magiging kayo is magiging kayo talaga niyan balang araw. So sa ngayon, kung ayaw niya na talaga sa'yo, tanggalin mo na muna lahat yan. Mag-move on ka. Once na maka-move on ka, kung baka sakali someday na babalik siya, is may possibility pa na pwede pang magbago yung pag-iisip mo. So kaysa sa ngayon na nag-emote ka dyan, nagmuni-muni ka dyan, nasya-tsa ka lang yung iniisip mo, so nag-aksaya ka lang ng panahon. So kailangan ko na rin po talaga i-delete yung mga picture niya. Hanggat maaari po sir, umasa pa rin ako na hanggat maaari may po time is, din po kasi na umasa. yes, hanggat maaari po kung hindi mo naman kaya, for me is hanggat maaari is lahat-lahat. Kung hindi mo naman kaya lahat-lahat, hayaan mo lang muna dyan pero wag mong panay silipin, wag mong panay tignan. Okay? Sa pagdating ng panahon na parang naka-move on ka na parang okay na, nakayanan mo na yung lahat-lahat, saka mo na burahin or saka mo na pagdesisyonan kung anong mas mainam. Basta sa ngayon, mag-focus ka muna sa sarili mo, mag-focus ka muna sa mga pangarap mo sa buhay, or mag-aliw-aliw ka muna sa edad mo na 22 para makapag-explore ka pa. Para sa pagdating ng panahon na kung kailan ready ka na, handang-handa ka na, is kahit paano, mailaan mo na yung buong oras mo sa karelasyon mo. Yes po. Okay, so kung sakali na babalik man siya, maybe after 2 years, 3 years, magugulat ka, magkabanggaan kayo sa kalsada, magkakaroon na naman kayo ng another conversation, magka-chat na naman kayo. So hindi natin alam. So go with the flow sa agos ng buhay dito sa mundo. Yes po. Kaya rin po siguro ako umiyak dahil sa kakaisip na
yun na, kung mga overthink man ako kasama sila. Hayaan mo Ganun, kung may kasama mo siya ibang lalaki, kung sasama man siya doon, kailangan na nating bitawan siya at saka tanggapin yung mga pangyayari. And then, yes, i-improve mo na yung sarili mo na hanggat maaari is ipakita mo sa kanya kung sino din yung sinayang niya. Yes po. Okay? Pati yung mga gamit niya siguro na meron ako. Kung may mga gamit siya sir, hanggat maaari ilagay mo muna sa box, itabi mo muna, and then once na makakuha ka na ng buwelo na nakamove on ka na, pwede mong isauli kung gugustuhin mo. Basta itabi mo muna, huwag mo munang panasilipin lahat ng mga alaala na makapagbibigay sa iyo ng mga pasakit. Iwasan mo muna. Kaya nga po sa kanya po balik hapon, may time na sinasauli niya na sa akin yung mga gamit ko doon sa Sige, kanya. tanggapin mo, huwag mo siyang pigilan, The more kasi na pinipigilan mo siya is the more lang ito nagpapababa ng iyong halaga. Yes po. Lalo na pag kinukunta ko, nagmakaawa ko gano'n. Yes, mas lalo mo lang pinapakita sa kanya na patay ka sa kanya. Mas lalo mo lang pinapakita na kahabol-habol siya klaseng babae. Yes po. So reverse psychology, pakita mo sa kanya na hindi siya ganoon kahalaga din sa iyo kung ganoon ang mga pinapakita niya. Na marunong ka rin magmahal sa iyong sarili. Yes po. Okay? Pati mga sa social media account po. Sa social media account sir, hanggat maaari. Siya na po mismo nag-block sa akin. Oh sige, wag mo na siyang i-add pa kung sakali na i-unblock ka niya. And then wag ka munang panay post sa social media ng isang buwan. Kahit wag kang mag-emote-emote sa social media. Yes po. Okay? Yung tipong parang naglaho ka muna pero yung hindi alam ng ibang tao, ng mga kamag-anak mo, ng mga friends mo, is nag-e-improve ka pala sa sarili mo. Nagme-meditate ka, kino-comfort mo yung sarili mo, inaalagaan mo yung sarili mo. Kundi, yung tipong ginagawa mo yung pinaka-best version ng sarili mo. Yes po. Kailangan ko na rin siguro block yung mga kaibigan niya, ganun, para wala na akong makita. Sa kaibigan niya sir, hanggat maaari, wag muna. Baka magtataka yun. Pero sa ngayon, hayaan mo lang. Basta, wag mo silang panay silipin, wag mo silang panay i-chat, wag mo silang panay tanungin. Basta, itatak mo sa sarili mo na yung tipong hindi ka muna nag-e-exist sa mundong ito. Yes po. Yan po yung gawin mo. Pero habang ginagawa mo yan is nag-self-improve ka. Opo. Okay, mag-exercise ka dyan, mag-gym ka dyan, magpalaki ka ng katawan, and then maghanap ka ng trabaho na oro pwede mong pagkakakitaan. Pakunti-kunti lang, padahan-dahan. Okay? Huwag muna pa na yung relationship. Set aside mo muna yung relationship, set aside mo muna yung mga babae na yan. Yung trabaho ko na yun sana para rin sa mga magulang ko kaso yun. Yung isip ko talaga, umuwi ako para lang kaya ako maayos yun. Yes, like I said kanina, distractions lang yan sa mga goals mo. Kung alam mo naman na alanganin pa, parang masyado ka pang bata, na marami pang pwedeng mangyari. So, wag mo na ngayon, wag mo na sa ngayon. Unahin mo muna yung pangarap mo sa buhay, kung may naipundar ka na, yun. Doon mo na pasukin yung relationship na for sure. Ikaw na mismo yung gusto, makakapili ng babaeng gusto mo. Yes po. Yes, kung meron ka na maipagmamalaki. Like yung una na yun kasi po, yung tipong hindi ako nakakapokus dahil sa trabaho nun kasi kakaisip. Yes, ganoon na rin po. So again, like I said kanina, ganun lang siguro sa una. Yes, sa una po. Pero leksyon na rin po yun sa'yo sir na at least nagbigay sa'yo ng kaalaman kung ano dapat mong unahin. Ano yung pinaka mas importante na dapat. Yes po. Okay? Okay po, salamat po. Sige, so kung may mga nakalimutan ka mang katanungan sir sa akin, just drop me a message lang. At saka sasagutin po natin yan through chats. Okay? Ay, okay po, salamat po. Sige, maraming salamat din po sir. God bless and ingat. So good luck ha. Stay strong. Kaya mo yan. Salamat po. Yes, sir. Salamat. Sige po. Ingat. So yun po. Medyo masyadong bata pa no. Pero kung titignan kasi natin, once na inuuna natin yung relationship, na nasa murang edad pa lang tayo, so actually marami pa tayong mapagdaanan eh. Marami pang problema na darating, or marami pang problema na tatamasain natin. So huwag nating madalain yung relationship. Darating at darating po yan sa tamang panahon. Basta mag-focus ka lang muna sa goal mo. Okay? So yun po mga utol, sana'y nakatulong din yung video na ito at saka sa mga nakarelate dyan. So ingat po kayo ha. God bless and babush!